Lumaki si Jean na napapalibutan ng kalalakihan mula pa noong bata siya. Bagamat hindi siya tunay na anak ang konde na umampun sa kanya ay inalagaan siya ng lubos at hindi lamang niya pinayagan ang ina nito na magtrabaho bilang katulong sa bahay, madalas din niya isama si Jean upang makita nito ang tanawin. Ang asawa nito ay walang nakikitang mali sa una at iniisip na ang kanyang asawa ay sadyang mapagkawang gawa hanggang sa matuklasan nito na hindi man lang ito makapagbasa ng libro nang wala si Jean sa kanyang tabi. At doon nagsimulang makaramdam ang Countess ng takot. Mabilis nitong inutos na ipadala ang mag-ina at upang mapanatag ang kanyang asawa, ang konde ay gumawa ng isang kompromiso. Nagbayad ito upang ipadala si Jean sa isang kumbento sa loob ng ilang taon, ngunit hindi kinaya ni Jean ang mapurol at mahigpit na buhay sa kumbento. At dahil fan ng isang nobela, madalas itong nag-iisa sa sapa para magbasa ng palihim at ang ganitong pag-uugali ay itinuturing suwail at hindi wasto sa loob ng kumbento. At si Jean na tumanggi na baguhin ang kanyang nakagawian ay kalaunan pinatalsik at muli itong binalik sa tirahan ng konde. At sa pagkakataon na ito hindi pa rin pinanatili ng konde ang kanyang distansya at sa halip gumugol ito ng buong araw kasama siya at nagbabasa ng libro. Labis itong ikinagalit ng kanyang asawa at dahil dito inakusahan nito si Jean at ang ina nito ng pagnanakaw at pinalaya sila sa bahay. At dahil walang ibang mapupuntahan ang mag-ina ay napilitan na magtungo sa Paris. At upang mabuhay ang ina nito ay pinagtrabaho siya bilang isang hubad na modelo, ngunit sa paglipas ng panahon nagsimulang mapagod si Jean sa buhay na ganito at tumanggi ito na tanggalin ang kanyang damit. At dahil nagalit ang kanyang ina ay kinuha siya sa upuan at sinubukan nito magbanta sa kanya at hinikayat na sumunod. Ngunit nanindigan si Jean at tumanggi na makipagtulungan sa kanyang ina. At dahil dito tinawag ng artist ang ina ni Jean sa labas ng silid at binigyan siya ng kaunting barya upang ipadala ito sa parke. At dahil naakit sa pera, umalis ang kanyang ina nang hindi nag-aalinlangan at iniwan si Jean ng mag-isa sa studio. At hindi nagtagal nakita ni Jean ang kanyang bagong trabaho para magbasa ng isang libro sa isang mayaman na babae. At salamat sa kasanayan nito sa pagbabasa na natutunan niya sa konde, mabilis nitong nakuha ang pagmamahal ng ginang. At mula noon si Jean ay naging parte ng mansyon, ngunit hindi lamang ang mayaman na babae ang may gusto sa kanya, pati na rin ang kanyang dalawang anak na lalaki. At dahil gusto makuha ang kanyang kabataan at kagandahan ng magkapatid ay hindi takot gumastos upang mapasaya siya. Gayunpaman, ang magagandang oras ay hindi nagtagal at ang kanilang sikreto ay natuklasan ng mayaman na babae at si Jean ay muling pinalayas sa bahay. Ngunit ang mga karanasan na ito ay nagbigay kay Jean ng hindi inaasahang aral at natutunan nito kung paano mangakit ng mayayaman na kalalakihan. At sa pagkakataon na ito nagtungo si Jean sa isang mamahaling brothel sa Paris na pinupuntahan lamang ng mga mayayaman. Ang bawat babae sa lugar ay puno ng ambisyon at bawat isa ay umaasa na makahanap ng ginto. Ang bawat isa ay umaasa sa kanilang sariling alindog at kung sino ang pinakamaganda ay makukuha ang premyo. At malinaw na kay Jean ang kalamangan at ang mga lalaki sa lugar ay hindi nag-aatubili na mahalin siya, ngunit si Jean ay hindi madaling linlangin. Ang lahat ay isang transaksyon kung saan ginagawa ang isang kasunduan. At sa buhay na ganito naramdaman nito na natagpuan niya ang kanyang tunay na halaga at hindi rin ito naisip na baguhin ang lahat at wala rin siyang inaasahang mangyari, ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Ang romantikong hari na si Luis ay napagod na sa mga babae sa Versailles at upang mapasaya ito, isang ministro ang nagpasya na pumili ng bagong babae mula sa brothel upang makisalo sa higa ng hari. At hindi nagtagal nakita nito ang kaakit-akit na si Jean at para sa karamihan isa itong panaginip na nakamit, ngunit si Jean ay hindi interesado. At dahil pinanganak sa mababang katayuan na sanay na ito sa kanyang buhay at natatakot ito sa mga walang katiyakan na pagbabago. Ngunit ang ministro ay hindi sumuko at tinawag niya itong gintong pagkakataon para umangat. Tinignan ni Jean ang barya na may mukha ng hari na nakaukit, ngunit hindi ito pumayag, ngunit hindi rin ito tumanggi. At sa oras na may libre itong oras, mas nais pa nito magbasa ng nobela, ngunit nainis sa kanya ang isang lalaki na biglang naging marahas sa kanya. Ang walang kwentang pang-aabuso ay nagpalamig kay Jean at doon ito nagpasya na papasok siya ng palasyo. Dinala si Jean sa Versailles at sa isang ngiti nakuha nito ang atensyon ng hari na si Luis habang nagsimulang magtsismisan ng mga tao dahil ang babae na nakabihag sa hari ay isang kilalang escort.
Ang ganitong kapalaran ay isang pangarap ng isang marangal na mga babae at ngayon ay nahulog ito sa kamay ng katulad niya. At upang mapaglingkuran ito ng husto, kinakailangan ni Jean na pumasa sa isang serye ng mga inspeksyon at kailangan tiyakin ng mga taga-palasyo na ang lahat ay ligtas para sa hari. At sa kabutihang palad ang resulta ay pasado at si Jean ay binigyan ng pahintulot na makapasok. At nang makita ang hari sa unang pagkakataon, hindi kinabahan si Jean at sa katunayan kailangan itong magpigil sa pagtawa habang nagtanong ang hari sa kanya kung bakit ito nakangiti. Matapang na sinabi ni Jean na iniisip nito ang barya at sa kanyang gulat hindi nagalit sa kanya ang hari at ngumiti pa ito bilang tugon. Hindi nagsikap si Jean na itago ang kanyang pagmamahal sa kayamanan at nakita ito ni Luis bilang katapatan at kaakit-akit sa kanya. At sa gabing yun ang hari ay umibig kay Jean at sa sumunod na umaga bumalik ito sa kanyang silid upang simulan ng mga nobleman ang ritual na pagising sa hari. Inilagay si Jean sa katabing silid at nais ni Luis na obserbahan ito ang kanyang araw-araw na buhay sa pamamagitan ng isang two-way na salamin. At habang ibinaba ang mga kurtina ang mga noble ay pumasok sa silid ng hari at nakita ito ni Jean na nakakamangha dahil isa lamang itong paggising. At para sa hari isa itong engrandi at komplikadong pangyayari at pinilit ni Jean na huwag tumawa. At ang mas nakakagulat ang mga maharlika ay nagtutungo doon tuwing umaga upang panuorin ang ritual na ito. Ang hari ay magbibihis at maliligo sa harap nila nang may kakaibang timpla ng pagpapakita. At nang matapos ang ritual ang lahat ay kailangan na lumabas ng silid ng maingat at ang mga prinsesa lamang ang pinapayagan na tumalikod sa hari. Ngunit ang tila masalimuot na gawain na ito ay ang pang-araw-araw na pamantayan ng hari. At sa sandaling matapos ang ritual nagmadali si Luis na makita si Jean at binigyan niya ito ng mamahaling kwintas na diamante at hiniling na manatili siya sa Versailles. At dahil nahaharap sa pagmamahal at karangyaan si Jean ay walang dahilan para tumanggi. Labis ang tuwa ng hari at ibinaba pa ang kanyang sarili para bigyan si Jean ng malalim na pagyuko pagkaalis nito. At malinaw ang babaerong si Luis ay lubos na nahulog sa kanya. Gayunpaman hindi maaaring kilalanin si Jean sa publiko at sa lipunang nahuhumaling sa kapanganakan at katayuan sa buhay ang kanyang background ay ginawa siyang hindi katanggap-tanggap sa maharlika. At sa katunayan may lehitimong reyna na mas lalong hindi katanggap-tanggap para kay Jean. Ngunit sa lalong madaling panahon dumating ang pagbabago at ang reyna ay pumanaw at ngayon si Luis ay hindi na pinipigilan ang kanyang sarili. At dahil nahuhumaling ginugol nito ang araw-araw kasama si Jean na ikinagalit ng ilan sa kanyang anak na babae. Nilapitan nila ang hari ng magkasama at hinimok siya na isaalang-alang ang alaala ng reyna at kumilos ng naangkop. At malinaw ang kanyang relasyon kay Jean ay hindi tinatanggap ng kanyang pamilya. At ang mga maharlika ay nagkaisa rin sa pagsalungat kay Jean upang patahimikin ang pambabatikos ng publiko. Nagpasya si Luis na bigyan si Jean ng titulo at inayos nito ang isang kasal para pakasalan ang isang konde at maitaas ang kanyang katayuan sa lipunan. At sa ganitong paraan wala nang aatake sa kanyang pinanggalingan at syempre si Jean ay asawa niya lamang sa pangalan at ang tunay na hangarin ng hari ay dalhin si Jean sa spotlight. Inayos din ito na makapag-aral ito ng court etiquette para mas maipakita niya ang kanyang sarili sa mga royal event. At sa oras na ayos na ang lahat opisyal na nakakuha si Jean ng bagong pangalan na Jean du Barry. Ngunit ang mga bulong at panunuya mula sa karamihan ay nagpapaliwanag na hindi pa rin nila tinatanggap ito. Gayunpaman ang pabor ng hari ay nagpapataas ng pansin kay Jean. Hindi na ito basta isang escort ngunit ngayon ay isa ng kondesa na may makabuluhang katayuan na siyang may bahay ng maharlikang monarkiya ng Pransya. Ang hari ay tumingin sa kanya na may hindi nakukuhang kasiyahan at ang kanyang pagmamahal sa kanya ay naging malawak na kilala. Gayunpaman ang kanyang mga anak na babae ay nanatiling hindi natutuwa bagamat hindi sila hayag na tumutol ang kanilang hindi pagsang-ayon ay halata. Gayunpaman walang pumipigil sa hari na mahalin si Jean. At sa araw na yon naghanda si Luis ng espesyal na sorpresa at isang batang lalaki ang lumabas mula sa kahon na ikinagulat ng lahat. Ngunit ang hari ay labis na natuwa at upang pasayahin si Jean pinabigkas nito ang batang lalaki ng romantikong tula sa ngalan niya. At dahil naantig sa kilos si Jean ay naantig ng pagmamahal sa batang lalaki at mabilis itong nagmakaawa sa hari na gawin katulong ang batang si Zamor.
Bagamat ang kahilingan na ito ay labag sa tradisyon, pinagbigyan ito ng hari para sa kanya lamang, ngunit ang hindi alam ni Jean na ang kabaitan na ito ay balang araw magbubuwis sa kanyang buhay. At sa mga oras na ito ang mga mata ni Luis ay nasa kanya lamang, at dahil mahilig si Jean tumingin sa mga bituin, naglabas ito ng mamahaling teleskopyo para sabay nilang makita ang mga bituin sa gabi. At nang gusto ni Jean na magsuot ng damit ng lalaki, ang hari ay hindi nag-atubili na ipasuot ang kanyang sariling damit. At ang ganitong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap sa panahon na yun, ngunit walang pakialam si Luis. Hanggat ito ay isang bagay na ninanais ni Jean, kahit papunahin ito ng mundo, ay malugod niya itong gagawin, at labis itong nagdulot ng tsismisan sa mga maharlika ng Versailles at sinasabi na nabaliw ang hari dahil kay Jean. At kahit saan ito magpunta, kailangan ay kasama niya ito, at si Jean ay nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay, ngunit ang kanyang ina ay hindi. Naniniwala ito na si Luis, na kilala sa kanyang pagiging babaero, ay sa huli ay mapapagod sa kanya katulad na lamang sa ibang babae nito. Kaya para sa kaligtasan, inimungkahi nito kay Jean na subukang manalo sa posisyon ng reyna, ngunit si Jean ay walang ganoong ambisyon, at sa tuwing nasa likod nito ang hari, hindi niya iniisip ang hinaharap, at bukod pa labis itong pinapaboran. At para mas maging komportable ito, itinayo siya ng hari ng palasyo, at sa pag-ibig ng hari bilang kanyang kalasag, nagsimulang kumilos si Jean nang walang takot, at dinala rin ito si Zamor sa isang pagtitipon ng mga noble, at mabilis itong nagdulot ng kawalang kasiyahan sa mga mayayaman. Ang ganitong pag-uugali ay hindi matitiis sa mga era na yun, ngunit kumpiyansa si Jean na mayroon siyang pahintulot ng hari. Gayunpaman, hindi ito matatanggap ng mga maharlikang babae, at bumuo sila ng nagkaisang prente, at kinutya si Jean at Zamor sa kanilang mga mukha, at tinawag sila na parehong uri ng mga tao. Ang insulto ay tumama kay Jean ng husto, at ang atmosphere ay naging awkward. At sa mga sandaling yun, ang mabait na prinsesa na si Luis ay nakialam at binati si Zamor, ngunit ang inosenteng kilos na ito ay humantong sa mga maharlika na maniwala na ang prinsesa ay nasa panig ni Jean. Mabilis na lumipat ang kanilang galit mula kay Jean patungo sa prinsesa, at sumabog ang tsismis tungkol sa prinsesa sa buong Versailles. Hindi kinaya ni Luis ang ganoong paninirang puri, at para patunayan ang kanyang pagiging inosente, isinuko nito ang kanyang maharlika na titulo at pinili na lamang maging madre. Labis itong ikinagalit ng hari, at ang pag-alis ng prinsesa ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa, at sinisisi niya si Jean para sa lahat ng ito. Nang bigla itong nanlamig sa kanya, at nagsimulang idistansya ang kanyang sarili. At dahil nararamdaman na tila may mali, tahimik na umalis si Jean sa silid, at kahit pa pinaghandaan niya ito, nakaramdam pa rin ito ng labis na sakit, at nagtanong ito sa tauhan ng hari kung nakahanap na ba ito ng bagong babae. Tumugon ang lalaki at sinabing siya pa rin ang pinapaboran, ngunit nais ng hari ng pagbabago, at ang kanyang salita ay nagpaunawa kay Jean ng katotohanan. At pagkatapos ng ilang sandali, nagpa siya ito na lumaban pabalik, at hindi kumilos si Jean na katulad ng ibang noble na babae, at gumawa ito ng ibang paraan na puno ng sorpresa upang panatilihing interesado ang hari, at gumana ito. Nabawi ni Jean ang kanyang posisyon bilang punong may bahay ng hari, ngunit ang kapayapaan ay hindi rin nagtagal. Si Marie ng Austria ay malapit ng ikasal sa Dauphin, at sa pagsalubong ng piging si Marie na pangunahing pandangal ay nagugutom na. Sinabi sa kanila na kailangan nilang hintayin ang hari, at dahil sinusubukan gumawa ng magandang imahe ay matyaga itong naghintay. At hindi nagtagal, dumating ang hari kasama si Jean, at ang piging na dapat ipagdiwang para sa Dauphin ay natabunan sa pagdating ni Jean, at nagbubulungan ang mga tao na kinuha ni Jean ang spotlight. At tila hindi napansin ni Jean na palaging nasanay sa sentro ng atensyon, at nakalimutan na si Marie ang tunay na panauhing pandangal. At sa panahon ng pagsasalo, nagpakita rin ito ng pampublikong pagmamahal sa hari na hindi na angkop para sa okasyon. At ang mga maharlika na hindi na nasisiyahan kay Jean ay sinamantala ang pagkakataon, at nagsalita ng hindi maganda sa kanyang background, at dinala ang Dauphin sa kanilang kampo. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang reyna sa iisang bundok, kaya nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng dalawang babae. Si Marie ay parehong prinsesa ng Austria at French, at ang kanyang maharlikang dugo ay nangangahulugan na hindi niya maaaring kaibiganin ang tulad ni Jean. At ang mga maharlika na palaging minamaliit si Jean ay muling nagkaisa laban sa kanya. At dati nagpigil sila bilang paggalang sa hari, ngunit ngayon ang sitwasyon ay nagbago, at ang tunay na may bahay ng Versailles ay si Marie.
Nagsimulang bumagsak ang katayuan ni Jean at hayag na hinamak siya ni Marie at hindi pinansin ang kanyang presensya at isa itong sampal sa kanyang mukha. Ang mga maharlika ay nasiyahan na mapanood ang mga ito ngunit hindi nila napagtanto na hinahamon din nila ang awtoridad ng hari. At isang araw habang tahimik na pinipinta ni Marie ang kanyang sarili pumasok si Luis na halatang galit. Bagamat hindi ito nagsalita ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng sama ng loob. Alam nito ang pagtanggi ni Marie kay Jean ay naiimpluwensyahan ng kanyang mga anak at ginagamit ng mga maharlika ang Dauphin upang mapaalis si Jean. At wala nang sabi inilibot ng hari ang kanyang tingin sa buong silid at umalis ng tahimik. Ang kanyang mensahe ay hindi mapag-aalinlangan at kung ang Austria at France ay nais na manatiling magkaalyado ang mga Dauphin ay kailangan makipagkasundo kay Jean. At dahil napagtanto ang bigat ng mga bagay mabilis na nagpadala si Marie ng isang tao upang anyayahan ng hari at si Jean sa isang pagtatanghal ng komedya. Ngunit hindi ito tinanggap ng hari at nais nito ng mas pampublikong pagkakasundo. Nakuha ni Marie ang mensahe at gumawa ito ng aksidenteng pagkikita sa isa sa mga lakad ni Jean. Kinausap nito si Jean sa unang pagkakataon at dahil nagulat sa kilos si Jean ay labis na bigla at nakalimutan nito kung paano tumugon. At dahil napagtanto na si Marie ay talagang kinausap siya labis ang tuwa nito na parang isang bata habang tumakbo ito sa silid ng konseho nang walang pakialam at sabik na ibahagi ito sa hari. Ang mga ministro ay hindi nakapagsalita at si Jean na nawala sa kanyang kasiyahan ay tumalon sa bisig ng hari. Ang lahat ay tila bumalik sa normal at ang buhay ay bumalik sa kapayapaan ngunit ang magagandang araw ay hindi tumagal. Si Luis ay biglang nagkasakit at nakita ng mga doktor na may bulutong siya kung saan nakamamatay at lubhang nakakahawa sa mga panahon na yun. Ang pagdurugo ay nagpalala sa kanyang kalagayan ngunit ang mga ministro ay hindi nakatuon sa pagligtas sa hari at mas nag-aalala sila sa papalit. At kung pumanaw ang hari si Louis XVI ang uupo sa trono at habang nakahiga ang hari nagsimulang magplano ang mga noble na alisin si Jean at hinimok nila ang isang pari na kumilos. Inimungkahi ng pari sa hari na dapat nitong paalisin si Jean at upang protektahan ang kanyang sarili pumayag si Luis. At dahil napagtanto na ang kanyang kapalaran ay selyado nag-impake si Jean ng mga gamit at umalis sa Versailles. At dahil minsan naging sentro ng kanyang kaluwalhatian ang mga nakaraang karangalan ay sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ito makapaniwala na natapos ang lahat ng ganoong kabilis at habang nakaupo sa kama nakaramdam si Jean ng matinding pagkawala at hiniling nito sa kanyang katulong na tignan ang kandila sa labas. At hanggat may apoy ang kandila ibig sabihin ay buhay pa ang hari at ito lamang ang nagbibigay ginhawa sa kanya. Ang mga maharlika ay natutuwa na makitang wala na siya ngunit biglang nagbago ang loob ni Jean at nais nito na makita ang hari sa huling pagkakataon. At kung wala ang suporta ni Luis wala din itong kahit anong impluwensya at ang mga maharlika ay walang awa na tumanggi sa kanya. At sa oras na nasa ibaba siya si Louis XVI ay gumawa ng pabor sa kanya at pinayagan niya itong magpaalam sa hari. Ang dalawa ay hindi nagsalita at tanging luha lamang ang magkapaghahayag ng kanilang kalungkutan. At matapos na magpaalam sa kanilang 19 na relasyon umalis si Jean sa palasyo kung saan ang lugar na hindi talaga siya tinanggap. Ilang sandali bago siya umalis tumunog ang funeral bell sa palasyo at si Luis ay binawian na ng buhay. At pagkatapos pinatay ng lalaki ang kandila dahil wala na ang hari habang inalis ng mga maharlika ang kanilang sombrero bilang paggalang at nagluksa sa pagkamatay ng monarko. At sa ibang lugar ang tagapagmana ng trono ay nanalangin para sa kanyang lolo at ang pagkamatay ng bagong hari ay nangangahulugan na isang bagong hari ang nabuhay. At matapos ng kanilang pagluluksa ang mga maharlika ay ibinaling ang kanilang atensyon sa bagong soberanya. Binaha nila ang kapilya upang batiin si Louis XVI at para kay Jean siya ay pinatapon ng bagong reyna sa isang kumbento at tila mabubuhay ng mag-isa si Jean sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit si Marie na ngayon ay bagong reyna ay walang ingat at maluho at sa taon ng 1789 ang kanyang pag-uugali ay nakatulong na magsimula ng isang revolusyon ng mga Pranses. At si Zamor na minsang pinalaki ni Jean ay sumali sa revolusyon at upang maiwasan ang gulo hiniling ni Jean sa kanya na umiwas dito. Pumayag si Zamor ngunit palihim na ipinagkanulo siya sa komite ng revolusyonaryo. At dahil sa kanyang maling salita si Jean ay nahatulan ng pagtataksil at pinadala sa guillotine.
At sa edad na 50 nagningning ang buhay ni Jean, ngunit mabilis itong nagwakas at dahil dito ang kwento ng kondesa na si Jean du Barry ay natapos. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.